Malambot na puto at makinis na putsinta. Putsinta. Puto plus kutsinta. Putsinta. Napakasarap at chewy ang kutsinta. Pag pinagsama ang puto at kutsinta ay talaga namang napakasarap. Kung gusto niyo malaman kung paano gawin ito, tara, umpisahan na natin. At dito sa ating mixing bowl, magdagay lang ng half cup ng all-purpose flour, half cup ng cassava starch, at half cup ng sugar. At i-mix-mix lang natin ang mga dry ingredients at ilagay na natin ang 1½ cup ng tubig at 1/4 teaspoon ng lye water para chewy ang ating kutsinta. Kung gusto niyo ng mas chewy, gawin yung half teaspoon ng lye water at lagyan lang natin ng orange food color at i-mix-mix lang natin itong mabuti. Tsaka natin ito salain para smooth ang ating kutsinta. Napakaganda nito gawing pang negosyo at itabi lang muna natin ito. At dito, isang egg white lang ang kailangan natin. At i-beat lang natin ito hanggang sa maging foamy ang ating egg white. At dito sa ibang mixing bowl, maglagay lang ng 1/4 cup ng gatas, 3/4 cup ng tubig, 1 teaspoon ng vanilla extract, at 2 tablespoon ng oil. At ihalo na natin ang ating egg white. At i-mix-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combined ang ating mga wet ingredients. At mag-sip lang tayo ng 1 cup ng all-purpose flour at half cup ng white sugar. At i-mix-mix lang natin ito. Tsaka natin ilagay ang 1 tablespoon ng baking powder. At mix-mix lang natin ito ulit. Ang daming mix-mix, no? Charot! Ayan! At salain lang natin ito para matanggal ang mga buo-buong harina. At i-mix-mix lang natin saglit. Ito ang tamang consistency ng ating butter. Magpahid lang tayo ng oil sa bottom lang ha. At maglagay lang ng half tablespoon ng kutsinta mixture. At lagyan lang natin lahat at saka natin ito steam ng 7 minutes. After 7 minutes, ilagay na natin ang ating puto mixture. Continue lang po natin ang time hanggang 15 minutes. 7 minutes sa kutsinta at 8 minutes sa puto. Kung maramihan at tagalan kayo sa paglagay ng puto mixture, mag-extend na lang kayo ng 1 to 2 minutes. At ayan na po ang ating masarap na kutsinta. Napakakinis ng ating kutsinta at ang puti ng ating puto. Dito sa recipe natin, may kutsinta ka na, may puto ka pa. Patok na patok ito pang negosyo. Kaya kung hindi nyo pa na-try ang ganitong klaseng recipe, subukan nyo na po. Maliit ang puhunan, malaki ang kita sa ganitong klaseng recipe. Hindi mo na kailangan ng malaking puhunan dito. At napakadali lang nito gawin. Kaya kung nag-iisip ka ng pang-negosyo recipe, subukan mo na itong kutsinta at hindi ka mapapahiya dito. Dahil sa tingin pa lang itong ating kutsinta, talaga namang nakakatakam. Maraming salamat hanggang sa susunod po.